Okay, so magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po, Pastor. Sabi ko na happy kayo. Good evening sa lahat. Good evening po sa lahat. Okay, so magandang gabi sa ating lahat, no? Pasensya na kayo na istorbo ko yung inyong na istorbo ko ang inyong kwentuhan. Okay lang naman 'yon. Oo, pasensya na kayo mga kapatid, na-compromise ako. Ano ba 'yan? Nakalimutan ko may Bible study pa lang ngayon na napa-oo ko doon sa mga kapatid ko na mag-dinner kami sabay-sabay. Ay naku. Nung na-realize ko na lang, sabi ko, naku, patay tayo dyan. Naku, pasensya na kayo. Di bale, start na ho tayo ng ating service. Maraming salamat po sa inyong pag-aantay. At okay lang yun. Sayang, no? Kung meron lang tayong physical church. Merong kasing time na minsan ayoko alam mo, may church na tayo, no? Ayoko nang yung masyado tayong religious. Meron time talaga na, sige, kwento na lang tayo. Kamustahan na lang, di ba? Kasi ang nangyayari sa mga simbahan ngayon, religious no? Nangyayari, pagpapunta ka ng simbahan, kailangan huwag ka maingay, no? Tapos, kailangan kulang na lang yung sapatos mo, iwan mo sa labas ng simbahan. Tapos magmedyas ka, no? May mga ganong pastor, no? Sagrado daw yung yung worship hall. May mag-MC, may magpe-pray muna, magwo-worship, may word of God, tapos uwian na. Usually, hindi naman talaga laging ganun. Programs lang po yan, mga kapatid. Wala po sa Bible po yan. Ang nasa Bible po, sa pagtitipon po, ang natataas po talaga ay ang gospel na naipapangaral ng salita ng Diyos. Yun yung totoo ho nun. Wala kayong makikita sa sa Book of Acts na merong mahabang prayer meeting, yung mga tao nagkikikisay, may nagtatangs pa ng hindi maintindihan, no? Wala kayong makikitang ganun. Yung mga nagsisigawan, walang ganun. Walang ganun sa Bible. Kasi ngayon dahil sa modern technology o program gawa lang ng MC ang program na yun na may worship, may prayer meeting, may mga Pero ang totoo ho talaga niyan sa Bible, iisang gawain lang yung pinaka-importante sa lahat, yung maipahayag po yung gospel. Kaya kapag ang isang online church, ganito, ay na ho to, legit na po ito. Okay. Start na tayo, no? Mag-pray muna tayo. Pwede ba ako mag-assign ng prayer? Ate Maricena, pwede mo ba kaming pangunahan sa isang panalangin, Ate Marie? Ay, charito po, Pastor. It's an honor po. Sige. Pangunahan mo na ng opening prayer. Salamat Go ahead. Sige, welcome po. Wait lang. Okay, manalangin po tayo. Lord, we thank you for today's and then salamat po sa whole week po na pagbibigay niyo po sa amin ng protection sa araw-araw, sa lahat ng mga kapatid po namin na nandito ngayon, Lord. Dinadalangin namin, Ama, na gabayan niyo po kami lagi sa araw-araw. Yung protection po na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin, sa mga pamilya namin, lalong-lalo na po sa inyong lingkod na si Pastor Edwin Francisco at sa kanyang may bahay at sa kanyang pamilya din po. Papasalamat po kami sa kanyang buhay, Lord. We believe na ginamit niyo po siya, kinasangkapan niyo po siya para po maihatid po yung totoong gospel, Lord. Maipreach po sa lahat ng tao na ma-enlighten po sila sa totoong gospel po na ngayon po ay talamak na ipinapangaral at ang dami pong nangangailangan po ng koreksyon or pagtatama po sa mga preaching na ginagawa nila. Salamat po sa mga kapatid din po namin dito, Lord, na nandito ngayon. Gabayan niyo po sila, yung patnubay niyo po sa buhay nila, bigyan niyo po sila ng
sa lahat po, Ama. So, yun lang po. Salamat po sa lahat, and then good evening po sa lahat, Charity. Okay, palakpakan natin si Lord sa ating gawain ngayon. Kung may mga alam niyo po yung icon dyan, palakpak lang po sa Panginoon. Para ho sa Diyos yan. Kahit wala nakakakita sa inyo, pumalakpak lang po kayo para sa Panginoon. Kahit dyan sa bahay nyo. Ako rin ho ay pumapalakbat din sa Panginoon ngayon kasi nga napakabuti ho ng Diyos sa atin. Mabuti na lang natagpuan natin yung totoong gospel at hindi na tayo ligaw. Naniniwala ako na nasa tamang landas po tayo. Kasi ang landas po na tinatahak natin ay si Kristo mismo. Okay? Hindi naman tayo religion eh. Ang tinataas natin sa mga pinag-uusapan natin, yung ginawa ni Kristo para sa atin. O ayun na ba yung mga ginawa ni Kristo? O pinatawad tayo sa ating mga kasalanan hanggang future sins. Kaya ang dulo noon, ang resulta noon, dahilan para forever tayong naligtas at forever tayong malinis sa mata ng Diyos. Kaya sino ang bida ngayon? Si Kristo. Oh. Kaya masasabi kong nasa tamang landas tayo kasi si Kristo ang tinataas natin, hindi religion, hindi yung pastor, hindi yung gawain, hindi yung ministry, hindi yung mga nagawa achievement natin, hindi po yun ang tinataas sa channel na to. Okay. Mga kapatid, question and answer tayo. I-entertain ako ng mga tanong. At sa ngayon, nice kung naman magkaroon ng pagkakataon lahat na makapagtanong sa magitan ng paisa-isang tanong lang po. Okay? Hindi muna tayo magpa-follow up question. Isang tanong lang, sagot. Tapos next. Para lahat po ay makapagtanong ng marami, no? Mabigyan sila ng chance. Okay? So type nyo lang po yung word na charito sa ating comment section. Then I will entertain your question. Go ahead po. Tanong ko, Pastor. Ako una. Pastor muna. Pastor. Yung may question kung una. Sandali lang po, ano po pangalan nila? Si Modesto Rosales. Sige po. Maraming salamat po. From Cebu. Okay. Good. Wow, layo Sige po. Dito ako nakatira sa Emmanuel Bible College sa pinakamalaking Bible School sa EG. Ngayon, Okay. ibang ko, yung Sige. asawa ko, teacher sa Bible School. Ako, iba na ako. Full grace na ako ngayon. Yung nakita ko, Pastor, yung mo, kining, alam mo siguro ang testimony ko na nakakuan ko na, sabi ko na sa iyo sa sa mga sa PM ko sa iyo na tungod sa about my convert into full grace. Yung una nakita ko na yung sa mo sa YouTube mo yung ang itong kanang backsliding. Opo. Doon pagkatapos ganon didiretso na. Din ay nakita kong video mo noon sa nag-teach si Bishop Amy. Doon ako tuloy-tuloy ako. Lahat ng mga video mo at sa video ni Pastor Amy na-download ko na lahat kasi gusto kong kasi naka-graduate na ako sa Bible School. So, pero may confusion, lahat ng confusion. Alam mo nang nangyari sa Assemblies of God, magulo yan. Meron ng dalawa ng group action doon. So, ang nangyari sa akin, yung nakita ko doon, didiretso na. Yung testimony mo, yung nakadibati pa ka ni Bishop doon, nakita ko, iba ako. Pag narinig ko yung Word of God, kung yung tama, doon ako sa tama. Galing, kasi yung Holy Spirit daw, maramdaman ko yung anong tama, yung tamang gospel.
Opo, opo. Yung question lang ko lang about sa baptism ng Holy Spirit. Kasi yung pag-convert ko, yung ilang buwan, yung sinasabi, yung baptize ng Holy Spirit, iba ako. Yung pag-baptize ko, yung ang kamay ng Panginoon, ano ako, yung sa Bisaya namin, gikuptan. Yan ang sa Tagalog yan, kaya Bisaya ako eh. Nahawakan po. Oo. Oo, nahawakan, yes. Hinawakan ko. Akala ko ang naghawak sa akin ay ang pastora namin, yung pastora mo. Ang asawa sa pastora mo. Yeah, then pag wala ko ang mata ko, pag open ko, wala namang tao. Yun ang experience ko. Yung ginakip ko noon, hindi ko na sinasabi kung saan kinakip ko. Yun pag yung nakarandam ilang bulan, kasi bago ako eh. Ilang bulan na lapas ng isang taon, nakita ko na nga ibang tinuturo sa Holy Spirit, iba naman sa aking experience. Opo, opo. Iba ko, nag-speak ako ng tongues. Hindi sa akin lang yung tongues, yung bibig ko, kanang may nag-control. Asa may nag-control sa akin, kaya ako na-slim. Hindi ko gusto mag-slim. Ipugnan, ginahold ko nga, hindi ko, baka mapantok ako, o ganun. Yan yung speaking tongues ako. Ganun. Yan din, ginakip ko. Yun, hindi ko, gusto kong pinag-aaralan ko. Kasi iba naman ang tinuturo sa loob na mo ng simbahan. Kasi yung may, mag-invite niya doon sa, altar niya, dayon, magsabi sila nga, kisang gusto mag-baptize sa Holy Spirit, doon kanina nag-invite niya. Iba, bakit ganun? Yun na question ko sa akong life. Hindi naman sa akin. So, di siguro ni mo pugson sa sa Tagalog ng pugos. Gusto mong pilitin ba nga gusto kang mag-speaking tongues? Ganun nga may pastor pa nagsabi sa akin, graduate dito sa Assemblies o graduate dito sa school namin. Sabi niya, parang bata mag-ABC, tuturuan magsalita. No, ganun, mas magulo ako kasi bago ako eh. So, ang kuan ko, ang idea ko, kailangan ko mag-study sa Bible School. Doon ako nag-study ko. Pag-study ko sa Bible School, doon, mas lalo pa akong naguluhan. Kasi iba ang mga kailangan kami magdebate ng isang subject. So nagkuan ako, huminto ako nag-aral. So nag-aral ako, pumasok naman ako ng ibang school pero connected. Pero parang training lang. So doon ako doon ako gumabit. Pero hindi ako marunong mag-kuan kasi naguguluhan ako eh. Kasi ginakip lang ko na sa heart ko pero mag-study lang ako sa akong self lang, mas maganda pa sa akin. Pero mas paborito ko ang eschatology. Doon ako So ang question ko, Pastor, about sa Holy Spirit, ganun niya. May last, yung after before pandemic, nakausap ko ng Panginoon kasi nagkasakit ako ng pneumonia. Ang payat na payat ako. 2 weeks ako sa ospital. Pag uwi ko dito, hindi ko makatulog. Ilang mga linggo, hindi ko ako makatulog. So, payat na ako. So, na-question ako sa Lord niya. Lord, bakit hindi ako malakas ang dami ko nag-pray na may milagro pala. Yung ko, nagprayhan ko, may talidugo, so may hemorrhage sa babae, agas ng dugo. So, nag-pray ko, naging magaling na siya. So, baka yung question ko sa akin, hindi ako nagkagaling. So, doon, yung night, medyo nakagising ako, nag-pray ako.
ano ako, sinapungan ko ng bakba ko para hindi ko marinig. Nag-shout ako, mas malakas. Sabi ko, Jesus! Yung anak ko ba, bigla lang kuha ng anong mouth ko, kanang may nag-control. Yan nagsalita na ng ibang lingwahe. Pagkatapos may tingog siya, yung ginamit ang baba ko. Sabi niya, Tisto, I long for you. So ang ginagawa ko, umiiyak lang ko. Sabi niya, you are already healed. You are already healed. Don't worry. Pero may sinasabi kong marami, pero isa-isa siya nagsalita. Yung last, nagsabi ko, don't worry. Yeah, then, ang last, parang siya, kanang whisper lang ba? What is that? I love you. Doon, pagkatapos wala na, doon ako nag-search. Anong meaning ng I long for you, don't worry, already healed, you are already healed, until napasokan kita. Ganun na nakita ko na mga answer, na tanan lahat ng mga ko. So about the Holy Spirit, ganun pa rin siguro. Maka-sinati ka, maka-experience ka, ganun ang na-experience ko. Ganun, Pastor. Yun ang question ko about sa speaking tongues. Okay. Ito na, Pastor. Kayo po, ano po ba yung tanong niyo po dito? Nakita ko sa atin, siguro, pero mas na-experience pa siguro natin, ganun ba? Kasi na-experience ko, yung experience ko, ma-experience ba ngayon? Yung bang, kasi, hindi naman na ako kining may teaching na parang gusto mong abutin ang speaking tongues. Hindi ganyan. Ang question ko lang, ma-experience ba katulad ng experience ko na sa atin dito na tayo sa Full Grace? Ang tanong niyo po kung may mga practices ba tayo sa Full Grace na gano'n? Hindi siguro hindi kailangan sa akin mag-practice kasi hindi naman talaga practice ganun mag-practice ta na speaking tongues. Sige, mag-speaking tongues, hindi ganun. Lumalabas lang sa iyo. May lumalabas lang para sa akin ba. Hindi ko mag-expect ganun ang nangyari. Nakalawa pa ako. Pero kasi yung teaching ba sa agent, hindi alam ko yung hindi tama yung kasi parang may mali po, ganun. Kasi sa Bisaya pa mo abot ra nimo. Ganun mo abot ra na gusto sa Panginoon, mag-speaking tongues ka, ganun. Kasi narinig kong bishop, kasi si bishop sabi niya naka-speaking tongues siya. Ganun. Para ni Pablo ba, naka-speaking tongues man ko, mag-speaking tongues pa ako sa inyo, pero alam ko na anong experience ni Pablo kasi ganun ang experience ko. Siguro sa akin, ganun ang experience ni Pablo, yung nang para bang lalapit lang sa iyo, ganun lang hindi ka nag-control, pat siya ang nag-control para pakiusapan ka, para makita niya sino siya, yung speaking tongues. Meron talagang ganun kapag, kasi ang usually kasi, yung mga ganyang kaso po, bihira kasi yan eh. Oo. Pero ang nangyayari kasi sa panahon natin ngayon, iba kasi, lalo na dito sa Metro Manila, no, usong-uso dito yung yung sapilitan ba? Kagaya dito, galing din kasi ako ng Assemblies of God. Yes, alam pa. Yung grabe ang pagpapastor diyan. Kailangan mo daw mag-speaking of tongues daw muna bago ka maging pastor. Sabi ko, naku po, patay tayo diyan. San kaya sa Bible? Marami hong mga bagay na hindi akma sa atin.
Yan po kasing Assemblies of God, karamin po niya mga Pentecostal, galing po yan sa Amerika po yan eh. Mga kanu po nagdala niyan dito sa atin. Yes. Yun ang Cebu. nangyari. So, meron naman natalakay ko na po yung topic na yan no, regarding dun sa mga himahimala sa ating YouTube channel. So, parang kung isa-summarize ko yung aking nasabi, iba ho kasi yan eh, yung gift of speaking of tongues na yan, una, pag speaking of tongues po talaga, hindi po yung walang kwenta yung sinasabi mo, kundi ang speaking of tongues po talaga, nagsasalita ka ng ibang lingwahe ayon Oo. sa Bible. Pero Pastor, hindi ako nag-control. Yung gusto ko, mag-speaking tongues ako, ang gusto ko, siya mismo nag-control. Kaya, nakalawan ako, siya talaga nag-control. Kaya, nagsalita lang yung bibig ko, hindi ko naintindihan. Siya ang nag-control. Ganon ang gusto ko. Ang Diyos na mag-control, hindi kita mag-control siguro. Kaya nagpalabas yun kita lang kung kita nag-control. Ang importante, yung ang Diyos nag-control. Kasi yung Holy Spirit may language, di ba? Yung language of Holy Spirit, hindi mo intindihan. Pero, ang salamat na yung bibig ko nagsalita ng English. Yeah. I long for you, yun naintindihan ko naman. I long for you, Modisto. Yeah. Don't worry, you are already healed, Modisto. Yeah, sabi pa niya, I love you, Modisto. Pero ang ang bibig kong siya ang nagsalita, hindi ako nag-control. Ang Holy Spirit, alam ko ang Holy Spirit nag-control sa akin niya para marinig ko kung anong gusto niya sasabihin sa akin directly. Yun. Oo. Pag ano po, Tay, usap po tayo personal kasi medyo yung mga ganyan topic, sensitive po yan. Maganda ho kung pag-usapan natin ng personal. Ayoko pong i-broadcast po yung ganyan kasi kapag pinag-usapan po natin dito ngayon yan, nako, maraming maiinis sa akin. Bitaw. Oo, marami yung matitison sa akin. I-PM nyo ako, kapatid, no? Sige, Pastor. Pero regarding sa ganyan, ayaw naman kitang i-judge, pero meron akong gustong ipaliwanag sa iyo in person. PM mo lang ako, usap tayo in person. Okay? Yung iba, pwede may isa, Pastor? Isa lang? Yung last lang? Kasi after that, wala na akong question. Okay. Hindi ba, Pastor, may yung All Assemblies of God, siguro sa iba namang mga butana sa mga ibang sa mga ibang anong tawag sa ibang mga denomination, 'di ba? Magsangyaw ta sa pulong sa Ginoo, 'di ba? Kung sa unbelievers, 'di ba, nag-accept siya. O gina-accept mo niya, pag-accept niya ni Jesus Christ, yun mga sabi na ng mga bata ko, kailangan mag-accept siya ni Jesus Christ. Everyone na nga maka-accept ka, yun, luwas ka na kahit nandun ka sa na hindi sa mixture pa. Yung pag-accept mo Jesus Christ, yun, luwas ka na. Hindi pa ho yun. Ang tunay ho kasi na para maging Kristiyano po tayo is sambitin ng iyong labi na nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun po yung pananampalataya ho doon. Yung pagtanggap po sa Panginoong Jesus, yan po ay bunga. Bunga lang po yan ng pananampalataya. Ang nakakapagligtas po talaga is pananampalataya. Pinaniwalaan mo na may ginawa si Kristo sa iyo. Kasi ang nangyayari ngayon sa mga ibang mga Assemblies of God, ang gospel nila, tanggapin daw si Kristo. Oo. At makapagrelasyon. Oo. Wherein yun po ay isang maling gospel. Ang totoong gospel po,
panampalatayanan mo na si Kristo ay may ginawa sa iyo. Tapos alamin mo yung kung ano yung ginawa. Ayun yung finished work of Christ. Yung tinapos na gawa ni Kristo. Ano ba yung tinapos na gawa ni Kristo? Oo. Ang tinapos po niya ay una, ang sino man daw manampalataya sa kanya ay pinatawad na past, present, and future. Ito ay kung mananampalataya ka sa ginawa niyang yun, sa krus. Kasi yung ginawa niya sa krus, nung nagbubo ang kanyang dugo, sumisimbolo yun, pananampalataya niya yun, yung sino man manampalataya sa kanya ay pinatawad na sa pamamagitan ng kanyang dugo. O, dapat malinaw po yung gospel kasi ang gospel po natin ngayon madalian eh. Madali. Tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo Pagtapos mag-accept na, baptismo yung mali sa po. evangelism namin. Pagtapos mo magtanggap, pag umagahan, ganun, baptism na. Oo, sablay po yun. Ang dapat po talaga ang totoong gospel. Ito mga kapatid, hindi lang po kay kapatid, no, lahat mga nakikinig po sa akin dito sa YouTube. Ang totoong pag-share po ng gospel ay pinapaliwanag mo yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus na ikay pinatawad, ikay pinagaling, ikaw ay naging banal na sa mata ng Diyos. So lahat ng yun ay makakamtan mo lang sa pananampalataya. Kaya ang tunay na kaligtasan po talaga ay sa pananampalataya, hindi po sa gawa. Kasi pag sinabi mong tanggapin si Kristo bilang yung tagapagligtas at Panginoon, yung Panginoon doon, parang sinasabi mo na kailangan mong mamuhay na may pagsunod, meron kang dapat gawin. Yun po yung pinakamensahe po ng ng tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Pag sinabing siya ang Panginoon, siya ay masusunod. So saan nahantong yung topic na yun? Sa pagsunod, sa paggawa ng mabuti, pagsunod sa kautusan. Yun po yung maling gospel. Ang totoong gospel po talaga, panampalatayanan mo na si Kristo ay may ginawa. At yung ginawang yun, yun ang ipapaliwanag po natin, yung tinapos na gawa ni Kristo. Yun po kapatid ang tunay na gospel. Kaya yung mga tinuturo ng mga Assemblies of God na tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, ay mababaw po na mababaw po na evangelist, hindi po malinaw. Kaya malamang pag ganyan ang gospel mo, hindi ka maliligtas kasi nga bakit? Hindi malinaw yung gospel eh. Sinabi ni Apostol Pablo na kapag kung meron ba yung nagsabi na nagturo na ibang gospel o ibang gospel lang yung tinuturo, kahit anghel ka pa, sumpain ka sa impyerno. Yun ang sabi ho ni Pablo. Nakalagay po yan sa Galatians chapter 1 verse 8 to 9. Kaya kapatid, no, wag po talagang ang perverted gospel ay gahibla lang ang pagkakaiba natin sa kanila. Gahibla, napakaliit. Kubag malapit na malapit talaga. Kubag manipis ang pagkakaiba. Looks good, kala mo totoo, kala mo tama, pero sablay eh. So ang tamang gospel talaga. Tama po. So ang tamang gospel po talaga ay dalhin natin sila sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun po yung totoong gospel. Halimbawa, mag-share ako, bigyan ko kayo ng sample. Meron akong kapatid na share na, kapatid, ito po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay simple lang. Merong Diyos na nagsakatawang tao na ito ay si Kristo ang nangyari para mapatawad ang ating kasalanan. Ang ginawa niya, namatay siya sa krus. At yung pagbubuo ng kanyang dugo na yun, yung pananampalataya niya, ang sino man daw manampalataya sa kanya ay pinatawad forever. Pinananampalatayanan mo ba yung kapatid? Kapag yan ay pinananampalatayanan mo, maliligtas ka. Yun po yung tamang gospel. Ang mga gospel ngayon kailangan mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at sumunod sa Kanya. O, yun. Ganun ba yan? Sablay po yung ganong gospel. So, kasi po ang pagtanggap sa Panginoon ay bunga lang po yan ng ikaw ay naligtas. Pero yung sasabihin mo na ang pagtanggap sa Panginoon tapos relasyon sa Diyos ang makapagliligtas sa iyo, mali. That is a wrong gospel. Ang linaw ng gospel, faith. Basahin natin. Ito yung gospel 1 Corinthians chapter 15 bago tayo matapos dito. 1 Corinthians chapter 5:15 verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan ng pinanghawakan ng salitang pinapangaral ko sa inyo dahil
Kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat itong binigay ko sa inyo, itong pinakamahalagang katuruan tinanggap ko, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng kasulatan. Ito malalim to yung word na si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan eh. Kasi, bakit siya namatay sa ating mga kasalanan? Para nang sa ganun, pag nanampalataya ka sa Kanya, bayad ang iyong kasalanan. Yun po kasi yung ano dun eh, malinaw na gospel eh. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Okay? So, yan po yung totoong gospel, 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Kaya mga kapatid, siguro mga kababayan ko, no, panahon na para maitama yung gospel natin. Iba yung pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Iba yung panampalatayanan mo, yung tinapos na gawa. Doon tayo sa gawa ni Kristo. Yun po yung ating panampalatayanan. So, tingin ko kapatid, yun sana makatulong tong na naisabi ko sa yung katotohanan, no. Yun po yung pagkakaiba ho nila. Kaya mahirap, deceiving talaga ang Pentecostal, deceiving po talaga. Kahit ako minsan na ano rin diyan nabubudol din minsan diyan eh. So, doon po tayo mag-ingat. Kasi pastor, naramdaman ko na ngayon na nasa full grace na ako. So, mas maliwanag na sa akin. Salamat. Okay. Salamat, pastor. Maraming salamat po kapatid sa iyong tanong. Salamat po. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina kapatid, no, i-PM mo lang ako dito sa page na ito. Marami pa akong gusto sabihin sa iyo regarding sa speaking of tongues. Kasi kung dito ko sasabihin, marami matitisod sa akin. Marami maiinis. Sige, salamat kapatid. Pastor, salamat, pastor. Okay po. Okay, so 9:07 p.m. Sige, entertain tayo ng tanong, no? Babae naman sana. Wait lamang po Sige, kung walang magtatanong na babae, lalaki na lang. Sige, si Sherwin Magdaong. Magandang gabi, Pastor. May tanong lang po ako tungkol po sa may Bible translation po ng paano niyo pong nasabi kasi last time po nakikinig po ako ng mga sharing niyo po dito sa may The Bride of Christ po. Na nasabi mo nga po na malapit po yung translation ng Greek kaysa sa ibang Bible na translation po. Pasensya na kapatid, medyo choppy yung yung signal mo yata. Anong translation yung sinasabi mo kapatid? Greek. Oo, totoo po. Ang Greek ko talaga ang totoong Bible. Kasi nung sinulat ni Pablo ang mga sulat niya sa iba't ibang simbahan, ang ginamit niyang salita ron hindi naman English eh. Ang ginamit niyang salita doon is Griego. Kasi nga, nung panahon na yon, nung 33 AD, ang international language sa panahon na yon ay Greek, hindi naman English. Kahit basahin niyo sa history, ang Greek ang international language for almost 300 years na naghari ang mga Grego. Ang English, kailan lang ba to? 100 years ago lang ang English. So, mas matagal ang Greek. Kaya, nung panahon ni Pablo, ang sinulat niya, Greek. Kaya dapat intindihin natin yung sinabi niya ayon sa Greek. Kaya kung meron man sagradong Bible, walang iba, kundi yung Gregong ginamit niya. Tsaka sa Old Testament naman, nung panahon na yon, ang sumulat, mga Hudyo, kaya Hebreo yung lingwahe at Aramaic. Meron ding portion na Aramaic, pero karamihan doon, majority, ay Hebreo.
Kaya kailangan natin bumalik sa Hebreo talaga kung titingin tayo sa totoong sinabi ng Bible. Kaya wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga translation na nababasa natin. Di ba, gaya nga ng sinabi ko sa inyo dati, pwede magsinungaling ang Bible pagdating sa translation. Kagaya dati noon, yung binasa natin na ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Sabi doon, pinuputol daw ng aking ama, hindi nagbubunga. Marami nabudol doon. Ibig sabihin, pinuputol daw ng Diyos yung hindi nagpe-perform, hindi gumagawa na mabuti, hindi nagbubunga. Yung pala, ang binabanggit pala doon, hindi pala pinuputol, kundi inaangat. Airo ang ginamit. Sinungaling ang Biblia pagdating sa translation, pero pagdating sa original translation, yan po yung totoong Biblia. Nataon lang kasi na mga Pilipino tayo, nataon lang kasi na hindi tayo Grego, kaya ang nakasanayan natin lingwahe is Tagalog at English. Pero dapat bilang matalino at maayos na pag-aaral ng Biblia, kung matalino kang tao, gamitin mo kung ano yung sinabi talaga ni Pablo, kasi yun talaga yung sinabi ni Pablo. Tsaka pangatlo, ang Greek po, napaka-specific na language po niyaan. Yung pag-ibig sa atin, yung word na love, sa Greek, 4 yan. Marami pala yan. Merong agape, merong phileo, merong... So ano yun? Ano pa ba? Maraming mga sinasabi ang Biblia, gaya ng buhay, o merong nakalimutan. Merong Zoe. Marami ho ang lengguwahe ng Greek, kaya kailangan natin bumalik sa Greek kasi yung totoong sinabi, specific po kasi yung sinasabi. So sa tingin ko, kapatid, yun ang maisasagot ko sa iyo. Ewan ko lang kung tama ba yung sinagot ko sa iyo kasi parang hindi tayo nagkaintindihan sa question. Okay na po, Pastor. Salamat po. Okay, salamat po. Salamat, kapatid. 9:12 p.m. Sige, puro lalaki talaga nagtatanong, no? Sige, lalaki na lang kung ayaw niya. Sige, si Rich Benedict Busio. Yung mga bago lang. Rich Benedict, pwede ka na po ikaw magtanong, kapatid. Pindutin mo lang yung mikropono dyan sa sa cellphone mo o sa mobile phone mo para ma-turn on yung mic mo. Magandang gabi po, Charito po sa inyo, Pastor Edwin. Babae po ako. Ako po yung magulang ni Rich Benedict. Okay. Pero parang bata ka pa, ha? Ilan taon ka na ba? 36 po, Pastor. Parang 35 ka lang, kapatid. Bata pa. Hindi, joke. Opo. Sige po. Sige po. Opo. Pastor, gusto ko lang po kung yung dun po sa Luke, yung dun po sa mayaman at mahirap. Di ba po, sabi niyo po yung tinapos na gawa ni Kristo, tayo po pinagpalat, pinaburan. Yung mayaman po dun, bakit po napunta sa impyerno kung pinagpalat, pinaburan po siya ng Diyos? Opo. Dispensation, kapatid. Huwag natin kakalimutan ng dispensation. Una, gusto ko lang po malaman, Pastor. ganito po yun na. Una, nung dinescribe to ni Kristo, anong panahon ba ito? Nasa New Testament na ba si Kristo o nasa Old Testament pa? Old Testament po yun eh. Okay. So, ang kausap niya mga Hudyo. So, yung paraan ng kaligtasan sa kanila talaga is by works. Kaya yung mga mahihirap, napunta na impyerno. Tapos yung mayaman, dahil malapit sa Diyos, napunta na langit. Ganun po yung nangyari. Oo. Kaya hindi po by grace pa yun. Kaya, ganun ang illustration niya. Opo. Yun po yun. Nasa Old Testament pa yung Hudyo po yun, di ba po, Pastor? Tandaan nyo ito, mga kapatid, pag ang isang kwento sa Bible ay hindi pa namamatay si Kristo sa oras na yon, understood yun na Old Testament dispensation. Kaya napakahalaga ng dispensation. Okay. Ang bagong tipan po, pagkatapos mamatay ni Kristo, yung istorya sa Book of Acts,
yun na po yung mga pang New Testament. Pero pag nasa Mateo, Marcos, Lucas at Juan bago mamatay si Kristo, obviously, sa mga Hudyo yun. Remember, si Kristo tinawag sa mga Hudyo nung time na yun para mag-ministry sa mga Hudyo. Kaya yung mga sinasabi niya, ang kausap niya ron mga Hudyo. Yung pamamaraan ng pagtuturo niya, yung mga example niya, pang Hudyo. Kaya yung mayaman sa Lazaro, dahil sang mayaman ay puro lustay-lustay, walang oras sa Diyos, napunta ng impyerno. Yung mahirap naman, palibasa malapit sa Diyos, napunta ng langit. Ganun po kasimple po ang Old Testament. Kaya nga ang Okay. tinuturo sa kanila, 'di ba? Ang tinuturo sa kanila, 'di ba, sumunod tayo sa kautusan. 'Di ba yung sabi na 'di ba ng mayaman doon. Abraham, kung maaari sana pwede mo bang pabalikin si Lazaro, 'di ba? Pabalikin si Lazaro sa anong sabi ni Abraham? Nandun sa kanila yung kasulatan ni Moses at mga propeta. O biro mo, kautusan yung nire-reference si Abraham, sundin daw yung kautusan daw ni Moses, na andun, basahin daw nila yun para sila'y maligtas. O ganun po yun. Okay po. Naintindihan ko na po, Pastor. Mm. Sa mga tao naman po, paano po ba tayo maging sa mga tao para makita po sa atin yung kalooban ng Panginoon? Hindi, kasi po minsan po ako po, Pastor, nagagalit po minsan dahil po na yung kapwa ko po nakakapagsalita ng hindi maganda sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin bilang Kristiyano? O kung maaari sana mga kapatid, magpaka-perfect tayo sa kapwa natin. Kung maaari sana, Kasi Okay. sa mata ng Diyos, hindi tayo perpekto, ha? Kahit Opo. anong gawin mo, makasalanan pa rin sa mata ng Diyos. Ang Opo. ginawa lang ng Diyos, pinadala si Kristo para maging perpekto ka. Siya yung gumawa nun. Pag pinampalatayan mo si Kristo, perpekto ka na sa mata ng Diyos. Ganun po yung logic ng gospel eh. Pero pagdating sa kapwa natin mga kapatid, para maging dapat tayo sa kapwa natin, pakisamahan natin ang kapwa natin, huwag natin silang gawa ng kabutihan. Doon natin pairalin yung ating pagiging Kristiyano, gawan Opo. talaga ng kabutihan o kapwa Opo. natin. Kaya nga po, Pastor, nagalit lang po kasi ako bilang tao. Okay lang. Di pag halimbawa kapatid, kagaya niya yung sinasabi mo, ayon sa story mo, kung nagalit ka, di may ka ng sorry sa kanila. Pasensya na kayo, Yun nga nagalit. po. Pero Para, nung araw na po para yun, bawi-bawi pa Pastor, rin sa kapwa natin. opo, Bawi-bawi. nung araw po nun, Pastor, nagdasal po ako, parang hindi ko po kasi nagustuhan din yung sinabi ko sa kanya. Apologize lang para Opo. Sa makita pa kapwa. rin nila yung kabutihan natin. Kasi Opo. pinapaliwalag natin sa kapwa natin na pasensya na kayo, tao rin ako, nagkakamali. Pero sorry. Maganda yung sa isang tao yung Ayun po. nagsosorry talaga. Nagsusorry po talaga ako. Very good. Yun lang po, Pastor. Charito po. Salamat po. Ay, salamat. Ang ganda ho ng tanong niya. Salamat po. Salamat po. Okay. So maganda yung tanong ni kapatid, may sense yun, ha. Oo nga naman, ba't napunta sa impyerno? Pero nabigla ako doon na mabuti, ang Diyos ginabayan tayo. Sinabi sa akin ng Panginoon, nasa Old Testament pa kasi. Kaya yun din ang paliwanag ko kanina, na tama po yun. Nasa Old Testament pa ho yung mga mayaman at si Lazaro. Kaya yung kanyang, alam nyo, ang Diyos minsan, ako mga kapatid, wala akong ipagmamalaki. Okay? Yung kung ano man kung nasasagot ko man yung mga tanong nyo, hindi yun saganang akin. Tutusin biglaan yung tanong ni kapatid. Sabi ko, paano ko sasagutin to? Yung wisdom na binigay ng Diyos, yun yung doon. Kaya nasa Diyos ang papuri talaga. Talagang instrumento lang talaga ako mga kapatid, maniwala kayo. Instrumento lang talaga. Ang tinataas natin talaga dito ang Diyos Kasi kaya ako nasasagot yung mga tanong nyo dahil sa Diyos talaga, hindi dahil sa akin dunong. Kung sa dunong at dunong ko lang, ay nako, wala. Rin ako, mahina rin ang isip ko sa mga ganyang bagay. Sa sinabi niya kanina, mahalaga po mga kapatid yung maintindihan natin talaga yung dispensation. Nung namatay yung mayaman at ang si Lazaro, nasa Old Testament pa sila
Kaya nga may make sense talaga na sinabi ni Abraham, hindi na kailangan mamatay sila sa mabuhay uli si Lazaro. Basahin nila yung mga sinulat ni Moses at mga propeta. Ano yung dinidescribe na yun, yung Old Testament. Okay, so 9:20 p.m. Sige sige, tanong lang tayo. Wait lamang po. Wait lamang. Sige, si Marlene G muna. Ay, babae na pala. O sige na, nabanggit ko na. Sige, Marlene G, go ahead. Pwede ka na magtanong. Sige po, Marlene G, pwede ka na magtanong. Marlene G? O sige, wala, ayaw. Hindi, baka na-delay lang. Sige, si Liberty Barimbaw. Liberty Barimbaw, pwede na po kayo magtanong. Yes, Pastor. Good evening. Hello po. Go ahead. Hello po. Ano Kapatid, pwede Yes, mo bang Pastor. i-turn off yung ano mo? Yung sounds dyan sa'yo. Nagpi-feedback tayo. Okay. I mean, i-turn off yung ano, yung sound sa tabi mo, pero wag ikaw kasi di ka makakapagsalita. Oo. Ayun, okay. Sige. Tanong lang po. Okay, tanong lang po, Pastor. Hello? Hello, Pastor. Naririnig. Hello. Ba't kayo nagpi-feedback? Di feedback. Naku, ang lagi na. May katabi po ba kayong ano, May feedback. Meron. na bukas na ano, paki-turn off po yung sounds. Man ni David. Okay. So, Pastor. Okay na? Okay na? Ayun, okay na. Sige, salamat. Tanong lang po ako, Pastor. Dito po sa church namin, Pastor, yung sinasalihan namin ngayon, kasi hindi pa man kami nag-walk out, plano pa kami kasi wala pa man kami full grace dito. Tanong lang po, Pastor, kasi ngayong December po, may i-celebrate po nila ang festival, yung sa Deuteronomio, sa piyesta ng mga Levites, siguro basta sa Deuteronomy 10:12. Mhm. Then said, it this yun, Pastor, yung mga ginawa sa mga Levites noon. May effect po ba, Pastor, pag sumali sa celebration ng, kasi Old Testament sa pang Moses, may epekto ba sa amin, kasi alam na namin yung tamang turo, tapos nandyan pa kami. So ang plano namin yung sa aming family na hindi kami nag-attend, mag-walk out kami this coming December, kasi alam namin na sa mga pagans yan, para sa yung mga piyesta, bitaw, Pastor, na mag-ihaw ng mga baboy, mga ganun. Mhm. Anong effect po, Pastor, kung ganun, kasi yung parents ng asawa ko, gusto niya nga mag-celebrate kami kasi ano nangyari dati pa, pero ngayon nabukas ng isip namin sa bagong turo. Kasi Piyesta ho ba yung sinasabi nyo? oo, piyesta po, Pastor, sa Deuteronomy 10:12. Mhm. Oo, So ang dyan. tanong nyo po ron kung ano epekto nun sa inyo. Oo, kasi Kung ayun, kayo magdidiwang. oo, ayun po, Pastor. Yun. Yung epekto nun sa inyo ho nun, mabubusog kayo, masarap po yun. Yun lang po yung epekto sa iyo nun. Pero dahil na kay Kristo na po kayo,
matutuwa rin ang Diyos sa inyo kasi nabusog kayo. Blessing sa inyo ng Diyos na kumain kayo. Okay? Pero yung sabihin, kasi alam naman ng Diyos, yung nasa puso nyo. Ang nasa puso nyo, kaya kayo naghahanda para kumain. Yun. Kasi, Pero kung ang motibo nyo kaya kayo naghahanda para kay pista kay patron, pista sa ganta, yun lang ang problema. Pero kung ang motibo nyo lang kumain, makisabay sa celebration nila, okay parang lang po. ako nga o 'di ba, yung Pasko pagano 'yan, 'di ba? Kami ng asawa ko nagno-Noche Buena Oh, nakikipista rin kami. So ano masama doon? Pero iba man kasi doon, pastor, kasi may mga mga worship na observer namin na worship na hindi na para sa hindi na Huwag kayong mag-worship. Huwag kayong mag-worship, kumain na lang kayo. Parang ako, yung mga kapatid ko dati noon nagsisimba sa Katoliko, hindi naman ako Katoliko. Nakikikatoliko na rin ako. Kaya ako nakikikatoliko kasi ang sarap kumain ng puto bongbong sa madaling araw. Tama po. Hindi makiano ka, Tinan niyo mga kapatid, no? 'Di ba si Pablo may sinabing gano'n sa mga Hudyo nagpaka-Hudyo siya, sa mga Hentil nagpaka-Hentil siya. So makisama ka man lang, pero kasi as long na alam mo sa puso mo na hindi ka naman sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tandaan niyo mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan hindi dahil sa pagkain, kundi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan nasa puso. Kung nasa puso mo, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, yun ay kasalanan. Pero kung nakikisama ka lang naman, kagaya ng tanong nyo kung ano epekto sa inyo nun, di masarap yun, nabusog kayo. It this yun, pastor. Mag-ihaw ng mga baboy po. Wow, sarap. Celebration. So, kung hindi na, pastor, mamista ni pastor. Perverted church. Yan, pastor. Pero yung mga ganoon, ano lang, hinay-hinay din lang. Hindi na ho kasi yun Hindi na ho na-open ang Diyos sa ganyan. Yung kung nakikikain kayo sa pesta, sa mga perverted, mga ibang simba, mga perverted gospel, pagbabawalan yun. Ako sa Diyos-Diyosan yan. Pag kumain kayo, kinain nyo na rin ang Diyos-Diyosan. Ganun ang mga turo ng mga yun. Perverted church yan, pastor, na natin na namin. Not born again Christian, pero perverted ang turo nila. Kasi, mga kagalitan 1-8 man kasi. Yan na. As long na hindi kayo perverted, hayaan nyo lang sila. Bayaan nyo sila. Basta alam nyo sa sarili nyo na kayo ay pinalaya kay Kristo, kayo ay malaya sa ating Panginoong Jesus, tayo pinatawad, pinagpalat, pinaburan. Basta alam nyo sa sarili nyo na kayo ay nasa Panginoon, ino-honor ng Diyos kung ano man yung gusto nyong gawin nyo sa sarili nyo. Kung gusto nyong kumain kayo. Wala masama ho doon. Kasi tandaan nyo po, dalawa lang po ang bawal sa Kristiyano. Ang bawal si Kristiyano, magturo ka ng maling gospel. At pangalawa, yung wala kang tiwala kay Kristo. Yun ang bawal sa Kristiyano. Pero yung mga ibang bagay, wala na. Wala nang utos naman sa atin Kung tutusin nga tayo mga hentil, wala namang utos sa atin ng Diyos Ang utos lang ang ginawa lang ng Diyos sa atin Kinahabagan lang tayo dahil kay Kristo. Yes, tama po. Okay po, pastor. Salamat kay pastor. Thank you. Intindihan ko. Ingat-ingat ka, inom ka ng amlodipine matapos mong joke lang. Sige po. Sige. Thank you, pastor. Salamat. 9:29 PM, napapaghalata na masyonda na ang lolo nyo. Umiinom na ng maintenance. Okay, so 9:29 PM. Sa mga mga gustong matulog na ng 10:30, pwede nyo akong samahan kasi hanggang 10:30 ako dito. Pero yung mga gusto na mag-out ng 10:00, okay lang mga kapatid, no hard feelings, chillax lang kayo. Hindi namin kayo husgahan.
Basta ako magba-Bible study ako dito, mag-entertain ako ng tanong dito hanggang 10:30 tayo rito. Okay? Kasi nga late ako kanina eh. Tandaan nyo, ang pag-attend sa church natin ay hindi po yan sa pilitan, kusang loob po. Kung gusto nyo manatili dito hanggang 10:30, okay lang po. Kung gusto nyo pong umuwi na, okay lang po. Parehong okay sa Diyos po yan. Okay. 9:30 p.m. Meron pa tayong isang oras, no? Extend tayo. Paisa-isang tanong lang, Sige, balikan natin si Marlene. Marlene G, go ahead. Ay, alam ko, okay ka na. Ay, teka. Sorry, Ay, sama niya mikropono. Sige po, Marlene G, pwede na po ikaw magtanong. Open na po yung mikropono niyo. Ayan. Nawala na naman ako kanina. Okay lang po. Gandang gabi ho. Ano nga yung tatanungin ko? Hindi, yung tungkol dun sa Revelation, ano nga ito? 19:4. Sino ba tong 24? Ang 24 na pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Sino ba tong 24 na to? Tsaka 4 pa na pinuno. 24 elders. Napanood niyo na po ba yung Katapusan ng Mundo series natin? Ko, kaya lang nakalimutan pa. Parang narinig ko na to. Kaya nakalimutan ko. 24. Sige. So, tama po ba yun? Yung 12? Oo, yung panoorin niyo 12 yan. tribes. Nabanggit 12 ko po yan apostles. sa... Yung ba yun? Nabanggit ko yan sa part 12, A hanggang B. Pero sige, sagutin ko po yung tanong niyo po. Kasi po, ayon sa pag-aaral natin sa Katapusan ng Mundo series, naipaliwanag na po natin doon na ang church ay after ng... teka, basahin nga natin. No? Wait lang. Revelation chapter 4. Revelation 4. Kasi Revelation chapter 1 hanggang 2, dahil lang, may papakita ko sa inyo na sketch siya. Wait lang. Wala, nakikita nyo na yung mga folder ko. Yun, no? YouTube channel, Katapusan ng Mundo, part. Ito yung mga folder ko, mga kapatid. Ito yan. Part 7, tapos yung mga images ko na andun yun eh. Ito siya. Wait lamang po Okay, so ito yung ating sketch nung una. Kung babasahin niyo itong sa chapter 1 na pag-usapan natin, ito yung vision ni John. Tapos in chapter 2 hanggang chapter 3, ito yung church age. Okay? Ito yung 7 churches na sinasabi, chapter 2. Ito yung Ephesia, Efeso, Smyrna, ano ba yun? Pergamo, Thyatira. Basta lahat yun, yung 7 church. Ayun po ito yung prophecy sa mangyayari sa loob ng 7 ages wherein sa panahon natin ngayon nasa Laodicea na tayo. Okay? So yung chapter 4 at chapter 5, nabanggit na dito yung tinatawag natin theory na rapture. Ibig sabihin, ang church nasa baba pa, pagdating ng rapture, nasa taas na tayo. Ngayon, sa chapter 5, chapter 4, naipaliwanag ko na doon sa part 12 natin na ang 24 elders na yon ay sumisimbolo, ay lumalarawan sa 12 disipulo ni Kristo sa Old Testament at 12 tribes ng Israel na may represent sa church and Israel. Yung 4. So lumalarawan po yan, yung 24 elders na yan, yan po ay symbolism lang po yan ng church mismo, yung mga naligtas. Okay. Yan din po ay another mukha ng simbahan na na-rapture na at nasa langit na yung 24 elders. Yung 24 elders na yan, yan po yung church mismo. Tayo. Okay.
Kaya mapapansin nyo, pagdating ng Revelation chapter 19, nabanggit uli sila na nung nabababa na si Kristo, nung magsa-second coming na, nagpatira pa yung 24 elders. Yung 24 elders na yun, darating ang panahon na buong church, buong mga naligtas, raptured saints, Old Testament saints, yun yung senaryo na nagpupuri sa Diyos sa langit, tayong lahat, nakita na record na sa Revelation, nahulaan na Yung ng apat, Revelation na ano ganun yung mangyayari, ang apat? Ano yung apat? na 24, nilalang na po. oo. Di ba Apat na 24? Tsaka yung apat. Ano yung apat? Medyo Then nalito. 24 elders po yun. Baka ang nabasa nyo, basahin nga natin, no? Apat na nilalang na buhay po yun, ibang karakter na po yun. Revelation chapter 19, dito yung nabasa yun, di ba? 19:4. Ang 24. Sabi to, no, ang 24 na pinuno at ang apat nilalang na buhay ay Ang nagpatira pa. apat. So, hindi to pinuno, kung titingnan mo sa King James, elders po ito eh. Wait lamang Oo. po. Sa labing Elders. King James. Oh. And the 4 and 20 elders and the 4 beasts fell down and worshiped God that sat on the throne, saying Amen and Hallelujah. Yung The 4 24 elders na to, o yung 24 elders na to, ito yung church. Yung 4 beasts na to, ito yung nagre-represent sa sa apat na anghel na nagbabantay sa trono ng Diyos. May katabi ang Diyos eh. Okay. Yung may mukhang tao, mukhang ano ba yung isa? Apat yan eh. Leon, tapos isa baka, isa agila. Oo. Okay. Siguro dinidescribe lang talaga ni Apostol Juan, pero malamang ibang iba yung nakita ni Juan dito na group of angels na nagbabantay. Maraming mga theology na nagsasabi, ewan ko totoo to na yung nagbabantay sa holiness ng Diyos, itong apat na anghel na to, ito yung ito yung pumalit kay Lucifer dati, kay Satanas. Si Lucifer kasi nung angel siya yung nagbabantay sa kabanalan ng Diyos at siya yung nangunguna sa worship team nung araw. Nung napalaya si Satanas sa langit, ito yung pumalit, itong apat na nilang nabuhay. Kaya nasa tabi sila ng trono ng Diyos mismo. At kumakanta yan lagi yan ng holy, 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 puro holy ang pinakanta niya. So iyan po yung description dyan. Ang problema lang, ang kaya ko lang i-describe dito, yung 24 elders, ito yung church. Pero itong 4 beasts na to, yung 24 din yung naintindihan ko dyan eh. Yung apat, yun ang medyo question. sa ano na lang kapatid, alamin na lang natin yan sa rapture. Alamin na lang natin yan. Hindi natin maalam kung ano sino Alam yung mga kong hindi natin masasagot lahat ng mga unless na talagang nakarating na tayo doon. May isa pa, mabilis lang. Di po ba yung mortal tsaka immortal, magsasama yan sa 1,000 years na paghahari ng Diyos, di ba, sa lupa? Okay. Alam natin yung, baliktad ba ako? Mortal, may laman pa yan at buto, pero walang dugo. Okay. Yung immortal, yun nga, may dugo pa. So, kailangan nilang magtrabaho para mabuhay yung immortal, okay? Baligtad po. Baliktad ba yata? Ang immortal po, yung di namamatay, dugo, yun. laman lang, tsaka buto lang. Meron sila glorified body na. Okay. Yung may laman, buto at dugo, kailangan magtrabaho para mabuhay. Okay? Yung mortal, may laman, may buto, walang dugo, sila ba'y magtatrabaho pa? Kasi di ba kaya nagtatrabaho? Basically, para mabuhay. Magsasama sila. Ano po ba ang masasabi niyo? Ang mga Kasi naglalaro, di ba, yung mga isipan natin sa mga ganyang tanong? Ang mga glorified body naman po kasi, kaya lang naman tayo kumakain, hindi para mabuhay, just to enjoy. Ayon doon sa ginawa ni Kristo, di ba? Naghanap siya ng pagkain, pero hindi naman siya nagugutom. Ang point kasi doon sa pag-glorified body na tayo, dinisenyo ng Diyos sa atin na kumain pa rin to enjoy life. Kasi ang pinaka nakaka-enjoy talaga sa buhay ng tao ay pagkain.
Alam Mhm. naman So, natin, kailangan pa rin nila talagang magtrabaho para makabili ng makakain. wala pong sinasabing gano'n ang Biblia. Pasensya ka na. Ma- Medyo naglalaro kasi yung isipan ko sa mga... Makapangyarihan, opo, makapangyarihan po tayo sa panahon na 'yan. Kaya nating mabuhay ng hindi kumakain, kaya nating kumain ng makahalubilo. At saka siyempre, ano mahirap mula kasi sa Bible, mahirap i-imagine. Oo Pero nga. siguro naman sa Mhm. panahon na 'yan, dahil pinagtamanan tayo noon, yung mayaman tayo nung panahon na yun. Oo, kasi Glorified body. magsasama nga yung glorified body na tsaka yung hindi. Makapangyarihan tayo. Kaya Oo. nating kaya alam ang ano ko diyan, siyempre pinaboran tayo ng Diyos. May sweldo tayo diyan para panggastos. Pero hindi naman natin kailangan kumain dahil kasi tayo Oo. kahit hindi tayo kumain, buhay tayo. Hindi kagaya ng mga immortal na tao, kailangan nilang kumain. So kailangan nilang magtrabaho, kaya nandun pa rin ang buhay, continuous Oo. pa rin ang buhay. Parang yung buhay natin ngayon, ang pagkakaiba lang natin ngayon, merong mga immortal na tao na hindi namamatay Mhm. na sabi nila alien daw. Pero parang ganoon merong ganung pelikula no na nabubuhay yung immortal na tao tsaka yung ibang alien, merong ganoon. O, parang ganoon yung mangyayari sa future. Pero hindi Ayun naman na nga. talaga tayo alien Ginawa Hindi. ano, Siyempre. ano Imagine mo, tayo? magkasama yung glorified body tsaka yung hindi na namumuhay dito ayun nga, sa paghahari ng Diyos dito sa Tsaka lupa. sa panahon na yun mga kapatid, binayaran na tayo ni Kristo sa Bema Judgment. Di ba sa rapture, Bema Judgment. Uhusgahan tayo ayon sa ating mga kabutihang ginawa nung nasa daigdig tayo. Doon mo malalaman kung anong klaseng meron ka Mhm. posisyon sa Okay. government balang araw, wherein naging malinaw yan na napag-usapan natin sa part 12C. Yung mga mambabash sa akin ngayon sa YouTube, panoorin nyo muna yung YouTube channel ko bago kayo mag-comment. Kasi lahat ng mga sinasabi ko dito ngayon, lahat to may basihan, lagi nasa Bible ang basihan ko dito. Hindi ko lang maipakita ngayon kasi nga, una, wala sa akin yung materials. Tsaka pangalawa, nabanggit ko na to sa Katapusan ng Mundo series. Ngayon, ang regarding naman sa mga immortal na tao, life must goes on pa rin. Nagtatrabaho pa rin ng tao, nag-uopisina pa rin, may gobyerno pa rin, may leisure pa rin, may travels pa rin, ganun pa rin ang buhay. Yun nga lang, maunlad yung buhay sa panahon na yun. Maunlad na Oo. maunlad dahil kay Kristo. Oo. Okay. Salamat. Perfect yung leader natin, perfect yung hari ng buong mundo. Perfect, kaya maganda ang takbo ng buhay. Doon nila masasabi na si Kristo talaga ang totoong kailangan ng mundo, talagang totoong leader kumpara doon sa mga naging leader in the past. Doon nila mare-recognize na iba pala talaga pag ang Diyos na naghahari sa daigdig. Mare-realize sa mga tao yan balang araw. Okay? Okay. Salamat. Salamat, Pastor. Okay. 9:43 PM. Alam niyo mga kapatid, sa Millennial Kingdom, ang sarap ng buhay dito. Immortal man, lalo na yung mga immortal. Siyempre, nasa government tayo sa panahon na ito, naglilingkod tayo sa Diyos na sa pamumuno ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At yung mga millennial babies na nakasurvive sa tribulation age, mga pinanganak dito, siyempre, ang buhay ng tao dito umaabot sa 100 taon. Sabi sa Isaiah, na napag-usapan natin, ang 100 years sa kanila ay bata pa. So babalik tayo doon sa age ni Eva at Adan na halos 1,000 taon ang buhay bago mamatay. Kaya pala si Kristo maghahari lamang sa loob ng 1,000 taon para yung same na taong generation na yun, isang generation lang. Excuse me. Ganun exactly yung mangyayari ho dyan Kasi nasa Bible naman yun, di ba? Sa millennium, ang mga tao daw ay hahaba ang buhay. Almost babalik tayo sa panahon ni Eva at Adan. Ang buhay ng tao mahaba. Kaya maganda ang buhay dito, tapos modern pa.
Nagmomoderno ang buong mundo. Mukhang aabot tayo sa Kardashev scale number 3 na modern na kaya na nating magtayo ng mga cities sa outer space. Magkaroon ng Dyson Sphere, yung mga, lahat naman yung mga scientific naman yun, yung mga nasabi ko sa vlog, scientific yun, mangyayari yun sa atin kapag maunlad na ang buong mundo. Lalo na sa pamumuno ni Kristo sa buong mundo. Maganda ang technology sa panahon, mas advanced kumpara sa ngayon. Mag-imagine kayo ng mga advanced technology, makikita nyo yan sa millennium. Kasi bakit? Anong basihan ko? Ang sabi sa Jeremiah, sa mga huling araw, in the last day, sa panahon ni Kristo, the knowledge shall be increased. Yung increase ng knowledge sa atin ngayon, wala pa to. Mas increase ang knowledge pagdating doon sa millennial kingdom. Kaya mga kapatid, no, wag na kayong magsayang ng oras sa walang kabuluhan dito sa mundong daigdig. Ang ganda ng pangako ng Diyos sa atin. Itong future natin, no. Nandito tayo, di ba? Ito yung future natin. Ra-rapture rin tayo. Mawawala tayo sa planet Earth na to. Mapupunta tayo sa, sa heaven mismo. 7 years habang nagkakagulo dito sa lupa. After 7 years, after ng kasal natin sa ating Panginoong Hesus, bababa tayong kasama niya, magkakagulo sa daigdig, mabibigla sila. Mabubuhay ang mga patay. Ang mga tribulation saints sa panahon na to ay bubuhayin din, makakasama niya sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Unang taon pa lang ni Kristo, uhusgahan niya na yung mga hindi tumulong sa Israel, yung mga nagpatatak sa halimaw. Visible yung impyerno sa panahon na ito. Sana pag-usapan natin sa part 15A ba? Sorry. Tama, part 15, 14, mga ganon, no? Tapos 1,000 taong paghahari ni Kristo, ang ganda ng buhay natin. Kaya kung di man mangyari sa daigdig na hindi kayo nakabili ng kotseng maganda, dito nyo na igugulin yun. Magkakaroon din kayo dito noon ng mga magagandang bahay, magagandang condominium, magagandang... Ganon pa rin, planeta natin, mundo pa rin. Earth to planet Earth to dito sa panahon na to. So, ibig sabihin, may Pilipinas pa rin, may pa rin, may Japan pa rin, may Hong Kong pa rin. Walang pagkakaiba mga kapatid. Ang pagkakaiba lang, nandito tayo, bumalik tayo sa lupa, nabuhay na muguli tayo, na resurrect ulit tayo, yung mga mamamatay. At tayo namang mga buhay, tayo, na raptured lang tayo, na bago lang yung katawan natin. Nandun pa rin, humihinga ka pa rin. Ang pagkakaiba lang natin, wala na tayong kasarian sa panahon na ito dahil hindi naman natin kailangan mag-multiply. Hindi na tayo kailangan mag-anak. Saan ang basihan ng Bible ko rito? Sinabi ni Kristo na hindi na raw mag-aasawa para tayo mga anghel. Lahat ng mga sinasabi ko rito, biblical mga kapatid. Yung mga basher ko ngayon sa YouTube, panoorin nyo po yung Katapusan ng Mundo series. Panoorin nyo muna bago kayo mag-comment sa baba. Okay, so last question tayo, no? Ano to? Ayoko na mag-asawa at mag-anak. Nakakakapoy. Nakakapagod ba mag-anak? Ay, Diyos ko. Ano ba to? Tawanan pa itong mga to. Okay, so tanong pa tayo. Isang-isa lang. Samantalin natin, kumuta tayo dapat. Sige, si Leonardo Mercado. Ang ganda ng pangalan ni kapatid, parang artista. Leonardo Mercado, pwede na po kayo magtanong, sir. Leonardo Mercado. Opo. Hello po, magandang gabi ho. Pwede na po kayo magtanong, kapatid. Hello po. Hello? Hello po. Sige po. Hello po. Hello po. Hello. Narinig po? Hello po, narinig po. Narinig po. Nakakaintindi. Hello po, sige po, pwede na kayo magsalita, sir. May problema yata tayo sa signal. Sige kapatid, ano muna kita, next week na lang kitang tawagin uli. Sige po, magtawag na lang ulit tayo.
Si Michelle Pelayo, pwede ka na magtanong kapatid, Michelle. Magandang gabi po, Pastor. Nagabi ho. Hindi naman po masyadong yung tanong ko. Gusto ko lang po marinig yung opinion nyo about, kasi ang dami ko napapanood sa TikTok na yung regarding dun sa labubu na masyado pa nilang ine-exage na ano daw, do not deceive daw, kasi daw parang yung labubu daw, ginagamit daw ng demonyo para daw ma-distract daw tayo. Parang ano pong say nyo doon, Pastor? Ang cute kaya nun. Kaya nga actually ako din po parang gusto kong bumili. Kasi hindi ko naman siya wino-worship. Parang nakikitan lang kasi ako. Tsaka, I mean, yung inner child mo, diba? Parang gusto ko lang Yung mga perverted gospel po ang nagpo-promote ng ganyan na may sad demonyo yan. Alam nyo ba, nauso nung araw din dati yung mga laruan nung araw dati na gaya nung, sino ba yung dinosaur na kumakanta ng I love you? Barney! Sa demonyo daw yun kasi daw, itsura, China daw, dragon, ganun. Tapos nauso dati nung unang-unang panahon pa, nung bata ako, yung troll, alam niyo yung troll. Yes po. Sa demonyo daw yun kasi duwende daw. Lagi naman sila puro sa demonyo eh. Opo. Pag may bago, sa demonyo. Yung kantang Aserehe, pag kumanta ka raw ng Aserehe, sa demonyo. Pag kumanta ka ng kanta ng Eraserhead, sa demonyo daw. Pag daw kumanta ka ng kanta ng mga rock, sa demonyo. Lahat sa demonyo sa kanila, no? Pero yung ibang ugali nila, ugaling demonyo rin minsan. Saan na pagkakaiba nila? Nakakalungkot lang kasi minsan, Pastor, na yung mga artista pa na they called Christian na ganun pa yung, parang kasi yung feeling ko nagpo-promote ng takot sa iba. Judgmentalism yung kapatid. Kaya, Pero kung ako tatanungin mo, ano masama dyan? Mukha lang siyang demonyo, pero kasi tinan nyo pero tinan nyo ayaw nyo ng mukhang demonyo na laruan. Pero nag-aalaga kayo ng pusa. Di ba yung pusa mukhang demonyo rin minsan yun? May lalo na pag ngumiti, tapos kulay itim yung pusa mo, pag ngumiti, may pangil. umiilaw pa yung mata. Marami, nag-aalaga kayo ng iguana. Mukhang demonyo rin yun. Alam nyo kasi yung problema, mindset lang eh. Ang nangyari kasi sa Christianity ngayon, mas banal pa sa Diyos. Naging judgmental tayo na mawawala ang kabanalan mo. May narinig akong ganyan. Diyos ko, mga born again pa. Kaya sabi ko sarili ko, yan ang naituro sa atin ng religion. Yan ang naituro sa atin ng pagiging perverted. Ginawa tayong makitid ang isip. Pinakitid ang isip natin ng mga nagbabanal-banalang mga pastor at mga nagbabanal-banalang mga kung sino-sinong mga personality. Pero kung akong tatanungin nyo, nasa motibo mo naman yan eh. 'Di ba? Gaya ng sinasabi ko kanina, ano masama sa kumain ka sa piyesta? Ang masama, yung motibo mo. Kung ang motibo mo, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, yun ang problema mo. Pero kung nakikikain ka lang naman, gusto mo mabusog, ano masama doon? Tama po. Wala. Tandaan niyo po, ang full grace po mapagpalaya. Ngayon, sabihin, ito nga, yung mga nakikinig sa akin sa YouTube, bigyan niyo ako ng Bible verse sa Bible na masama ang magkaroon ng stop toy ng labubo. Sige nga, bigyan niyo ako ng Bible verse, mga kapatid. Debate tayo. Pakita niyo, no? Yung mga pastor, di ba, may link sa Voltes 5 sa anime. Isa pang demonyo rin itsura, may sungay din yun. Yung Voltes 5. Kung sa demonyo, itsura nun, di ba? Actually po dati talaga na rin ako. Teka muna, paano mo nalamang mahilig ako sa Voltes 5? Nakita mo na ba ako? Yun dati, Pastor. Sus. Dati rin po ganyan din yung thinking ko dahil nasa perverted din ako. Parang ang daming restriction na to the point na naka-question mo na lang yung sarili mo, lahat na lang bawal, masama. Parang paano ka pa mabubuhay ng walang takot? Laging sa atin ng Lord na huwag tayo matakot.
Ito, sabihin mo sa kanila, ayaw ng labubo pero nanonood, meron kayong stop toy na Pokemon. Di ba yung Pokemon mukhang demonyo rin yun? Lalo na yung parang may pakpak ng paniki. Ano problema? Mindset lang kasi nangyayari sa atin. Hindi kasi tayo understanding, naging judgmental tayo. Sino ang salarin? Religion. Yan. Religion yun. Naging makitid na ang isip natin. Kung tutuusin nga po, Pastor, parang mas okay pa yung mga Katoliko kasi parang hindi naman nila nire-restrict sa ganung paniniwala yung mga nila. Alam nyo ba sa panahon ngayon, dati 'di ba ang kontrabida sa religion dati Katoliko, 'di ba? Alam nyo ang kontrabida sa panahon ngayon, mga born again Christian talaga. Mga perverted, hindi ko nilalat ng born again. Mga perverted born again Christian, yan ang mga kontrabida sa panahon natin. Yan ang mga pariseo ngayon. Dati nga, inaano ko pa na laging nasa mindset ko rin yung do not equally yoke to the unbeliever. Parang sabi ko, kawawa naman majority ng friend ko, Catholic. Parang may connection na kami na matagal na dahil lang dun sa word, sa Bible verse na yun. Parang ilalayo ko yung sarili ko sa kanila dahil magkaiba kami ng paniniwala. Kaya pinig ko yung turo niyo po, marami nang nabuksan din sa isip ko. Bakit naman ako? Dati ganyan din ako pero simulan, buhay ko ngayon tahimik, hindi naman magulo. Binibless ng Panginoon. Kung ako ay nagkakasala, kung tuwing ako ay naglalaro ng mga kagaya ng mga laruan ko dito, mukha ring rin to Lalo na tong si One Piece. Laki ng mata. Mukhang demonyo rin to Sino ba yung mga karakter? Kung magkaroon ka ng ganyan, di mo naman ginujus-jusan yung mga laruan mo lang naman yan just for reminds your childhood. Ano sama doon? Saka kung naniniwala ka na protected ka ng God, wala namang bagay na mag-aano sa'yo Kasi parang inaano nga nila na nadideceive daw tayo ng demonyo dahil dun sa mga ganong klase ng laruan or kung ano mang bagay na parang na-worship na daw kasi nakaka-adikan na daw. Sabi ko, kung yung pananampalataya mo naman mas malakas kesa dyan sa mga laruan na yan or kung anong bagay. Hindi mo naman wina-worship, bakit niluluhuran mo ba? Kinakandilaan mo ba? Inaalay mo ba ng pagkain? Pinapaliguan mo ba? Hindi naman ganun, di ba? Kasi nga daw sinasabi nila dahil yung parang naa-addict ka nakakabili tapos na-influensyahan pa ng mga artist. Anong naa-addict? Kung naa-addict, di wag ka na rin kumain. Yung pagkain kaya nakaka-addict din. Correct. Marami tayong mga tinuturo ng mga yan. Grabe mga yan. Mas banal pa sa Diyos yung mga yan. Alam mo, mabuti hindi naging Diyos yung mga yan. Kung naging Diyos yung mga yan, kawawa tayo talaga. Ito lang. Kaya nga, Pastor, ngayon parang mas lalo ko ng naintindihan ng mabuti yung grace. Kasi unang-una, tinanggal na tayo dun sa parang restriction. Kaya talagang masasabi natin na totoo yung salita ni Jesus na nasa kanya yung kapayapaan natin. Amen. Diba? Tapos, dati fear natin mamatay, pero ngayon parang gain pa natin na mamatay. Kasi hindi na tayo matatakot na kung saan tayo pupunta dahil may pinanampalatayaan na tayo na pinatawad na tayo. May salvation na tayo kay Jesus. Kaya ngayon talaga, dati ang dami kong fear na lagi ko pa sinasabi na Christian ako pero paulit-ulit pa rin akong gumagawa ng kasalanan. Parang sabi ko nga ngayon, nagkakamali pa rin pero lagi pa rin yung pasasalamat ko sa Diyos na kasama yun sa binayaran mo. Binayaran niya yung pagkakamali mo, kasama pala yun. Opo, totoo po yan. Kaya ngayon, Pastor, pag isa po kasi ako nurse, minsan share ko sa Lord na may mga patient ako na napanghihinaan. Sabi ko po, maniwala lang po kayo na napagaling na po kayo ng Diyos. Yung parang simple word lang na yun. Na rin sa kanila kumbaga na-ease yung pain nila, even sa relative. Kahit konti lang,
hindi ko man talaga masyado pang kabisado yung Bible, pero lagi ko lang sinasabi sa kanila na we should live by faith, not by sight. Right. Amen. Ano po, may ginawa na po si Jesus. Huwag na kayo masyadong mag-worry kasi sa totoo lang yung worrying, cause yan ang number one nagiging cause ng mga sakit. Hindi lang Amen. Oo, sa- totoo yun. Scientific yata. May palawa. tinitrigger natin yung body natin. Kaya nag-i-start na magkasakit ang isang tao. May scientific na paliwanag din yata doon, kapatid, no? Kung di ako nagkakamali, na tama ba? Na Opo. yung stress, Talaga. yung stress daw nakakataas daw ng sugar. Kasi po, Pastor, once na may stress ka, nagre-release ng cortisol yung body mo. Yung cortisol na yun, ano yun stress hormones yun. So, na-affect niya yung mga ibang organ. Tulad yan, pwede ka magkaroon ng high blood kasi cortisol is na-attract din yan yung water. Cold water. Ay, di ba nagkukos ng high pressure sa atin yung mga ganung bagay. Kaya sabi ko, ang Lord is lahat matututunan mo, math, science, about sa life, laging may yung Bible. Kaya ngayon, lagi kong inaano sa sarili ko na do not worry, do not be afraid. Kasi, diba, parang kung lagi na lang tayong mabubuhay sa takot tsaka sa worry, paano pa natin ma-enjoy yung life? Binigyan nga tayo ng buhay ng Diyos para i-enjoy natin yung buhay natin. Kumbaga, yung problema naman, totoo naman talaga, Pastor, na hindi lahat ng problema may solusyon. Hayaan mo lang mawala. Gusto nawawala. Daan lang yun, parang ulan lang yun, dadaan, mawawala rin. Kaya parang every morning, magpapasalamat ka talaga na another hope, another miracle ng Lord tong life natin. So every morning, ginagawa ko pong pag habang nagbibihis ako, pinakikinggan ko yung preaching ni Pastor Emmy or yung sayo po pag may upload na kayo. I mean, kahit ang bigat ng trabaho namin bilang nurse, sa totoo lang, sobrang bigat. And then, ang liit ng sahod. Yung bigat, parang hindi mo siya mararamdaman dahil, innate sa body natin na mapapagod. Pero parang fulfilling pa rin, lalo na kapag may mga patient na na-enlighten. Minsan kasi nakipagkwentuhan ako, Pastor, sa mga patient ko. Na-enlighten, tapos na nagkakaroon sila ng little hope. Napapangiti sila. And fulfilling na yun na mapangiti mo sila despite ng nila. Tsaka dun, pag nakakita ka ng patient, Pastor, dun mo ma-appreciate yung buhay lang. Amen. Ang ganda ng mga sinasabi mo, kapatid. Ako rin may natutunan ng sinasabi mo. Galing, totoo yun, no? Totoo talaga yun na even yung ating stress, nagke-create din pala siya ng sakit talaga. Actually, biblically din talaga siya Mapa Bible, mapa science talaga. Bakit ayaw ng Lord na mag-worry tayo? Amen. Ayaw ng Lord na matakot tayo. Kasi Di ba ang pangako ni Kristo, di ba? Lumapit kayo sa akin pa yung mga napapagalan. Alam nyo yung verse na yun, hindi naintindihan ng iba. Alam mo yung hugot ni Kristo, kung babasahin nyo ba its context. Kaya pala sinabi ni Kristo yun kasi pagod na ang mga Hudyo, ang Israel, ang bayang Israel regarding sa kautusan. Kaya ang paanyaya ni Kristo, lumapat kayo sa akin kasi yung pamatok ko magaang. Ano ba yung pamatok ni Kristo? Manampalataya lang sa Kanya. Just maniwala at magtiwala lamang sa Kanya, sa ginawa Niya. Napakagaang na pamatok lang yun. Kaya sa totoo lang mga kapatid, pag naintindihan mo yung totoong gospel, ang gospel ay totoong mapagpalaya. Magkakaroon ka talaga ng tinatawag na katahimikan ng pag-iisip, peace of mind. Yan pa naman peace of mind hindi mo kayang bayaran ng pera ng milyon hindi ka gaya talaga ng pag meron kang peace of mind, pabor na ng Diyos sa iyo yun. Tsaka, Pastor, totoo yung hindi ka lang blessed, yung favor talaga nandun sa'yo. Iba yun, iba yung pabor sa blessing. Iba ho yun. Tama po yung sinasabi. Kumbaga,
yun nga, para lahat naman kaya i-bless ng Lord. Pero yung favorable ka, Oo. the eyes Wala. of God, grabe. Parang, alam mo, every time na lagi kong minamanifest sa sarili ko yun, talagang nagiging totoo, Pastor. Mm. Kasi naalala ko rin isang patient ko na sabi niya sa akin, "Nurse, baka naman pwede na akong kumain ng..." Kasi naka-liquid diet po siya. Baka pwede naman akong kumain na ng totoong, yung parang food na hindi liquid. Sabi ko, "Sir, ano pa po kasi order pa ng doctor. Pero don't worry, sir." Lagi ko siya, "Don't worry, sir, dahil ikaw ay blessed and highly favored the Lord. Tingnan mo, i-order ng doktor yan, babaguhin." Natatawa lang ako sa sarili ko kasi mga ilang minuto lang, hindi ko naman na-update yung charge nurse namin about sa concern na ano. Pero mga ilang minuto lang, inutusan ako na sabihin ko sa patient ko na i-change na yung diet niya. Oo. Lahat ng request niya, dahil nga ini-encourage ko nga siya. Tapos nakakatuwa lang na Christian din pala silang mag-asawa. Lagi, pag papasok ako, nakapagkwentuhan sila, lagi ko talagang word sa kanya, we should live by faith, not by sight. Amen. Pala lang kayo. Kasi medyo fluids na lang naman yung binibigay namin sa kanya bago siya lumabas. Eh, ilang araw na siya, sinasabi niya, hindi niyo pa ba tatanggalin yung suero daw niya? Kasi tapos na yung line niya. So, heplak na lang po yung natitira. Sabi ko, "Sir, we should live by faith, not by sight." In Jesus' name, tatanggalin na yun mamaya. Galing. Opo. Tapos yun nga, mga ilang oras lang din, inutusan na ako, "Oh, sir, tinan mo, di ba, lakas natin kay Jesus." Tinanggal na rin yung heplak niya, kaya totoo siya sa akin eh. Pero talaga, pero binibiro-biro ko lang siya, pero deep inside, sa heart ko, talagang alam ko nasa amin yung pabor ng Diyos. Oo, ano yan eh, makapangyarihan ng dila natin eh. Kaya ang paboran ng Diyos yung ibang tao, kahit na hindi sila kapabor-pabor, pero dahil sa iyo pinaboran siya ng Diyos dahil sa request mo. Minsan nangyayari talaga yun eh. Alam mo, meron tao talaga na hindi deserving ang pagpalain kasi nga una, perverted, etc. Pero dahil sa hiningi mo bilang ikaw na totoong mananampalataya, papaboran ng Diyos yung taong yun dahil sa iyo, dahil sa request mo. Nangyayari ho talaga ho yan sa mga anak ng Diyos ho talaga. Nangyayari po yun. Totoo talaga yan, Pastor, kasi tawag nito. Even ako nga sa sarili ko, pag naiisip ko lang na, ay, wala talagang perfect sa mundo. Yung parang kahit na ikaw ay believer na minsan napapaisip ka pa rin na hindi ako deserving sa blessings and favor ng Lord. Pero dahil nga naniniwala ako na ako'y blessed na and highly favored, talagang yung buhay mo, laging ang sambit ng bibig mo is salamat. Wala na. Ilan lang lagi na bakambit mo. Kasi ako everyday, as bagong nurse ako, Pastor, syempre, nag-aral kasi ako pandemic kaya talagang hindi pa yung skills ko. Na-experience ko pa lang talaga yung actual sa hospital. Every morning, nag-pray ako na sana yung patient ko, benign lang sila kasi natakot ako na mag-panic na baka wala akong magawa kasi dahil kulang talaga ako sa experience. Thank God naman talaga, may mga critical din akong patient na hawakan, pero hindi sila yung to the point na sa akin nagko-code blue. Kasi sabi ko nga, Lord, dinedeclare ko na yung healing talaga ng mga patient ko. Kaya talagang minsan nakakapagod lang, pero magaan pa rin. Parang kung yung point of view mo, napapagod yung katawan mo, pero yung point of view mo, magaan pa rin kasi parang natawid mo yung araw mo ng maayos, nakagawa ka ng maayos na trabaho. Kaya lagi sabi ng Lord, thank you kasi natatawid ko yung araw ko ng hindi naman medyo crucial yung nagiging nahawakang kong patient. O, pabor yun.
tama yung mga patient mo na gumagaling, lagi kong sinasabi na, Lord, thank you. Kasi dininig mo yung prayer ko. Meron akong patient din na nahulog siya sa building. Oh. Mm-mm. Nahulog siya sa building. Tapos ano na, lubog na yung ulo niya. Mm-mm. 2 weeks siyang from operation sa OR, 2 weeks siyang nasa ward namin. Every morning pagpapasok ko, kasama sa prayer ko yung mga patient ko eh. Tapos nung nakita ko siya, ng 2 linggo lang siya sa amin, i-discharge na siya. Parang after ko siya makakwentuhan, after ko lumabas sa room niya, napathank you talaga ako sa Lord. Kasi yung ganong kabilis na recovery ng patient, 2 beses pa siyang binalik sa OR, Mm-mm. masasabi mong grace ng Lord yun. Then talagang sabi ko, ang powerful pala talaga ng prayer. Mm-mm. Amen. O, di ba? Iba talaga pag charito. Lalo na kung yung nare-request natin, fulfilling kapag yung, para ka na rin nakatulong sa kapwa mo na nung walang mananalangin to sa taong to pero dahil may paboran Diyos sa akin, papaboran din ng Diyos to. Lalo na parang, pag genuine yung prayer mo para sa iba. lalo na talaga kung walang meron kasi mga prayer na plastic ang dating no? Parang, pero pag talaga yung concern ka talaga sa pinagpe-pray mo, yun ang legit na prayer talaga na wala kang hinahanap na kapalit kundi masaya ka lang kapag nakakatulong ka sa kapwa mo. Wala kang naman magawa. Ang magagawa mo lang isa pa na ipanalangin. Life, yun, fulfillment yun na sa sarili mo, nakakalagdag ng yung pananampalataya lalo sa Diyos yun. Yung ganon, nananalangin ka sa kapwa mo. Maganda yung maganda yung sitwasyon mo. Kaya nga pastor yung family ko, hindi man kami perfect, lalo na iba pa rin, parang ako pa lang kasi yung ganito yung understanding na sa Lord. Lagi ko na, dati worry ako kasi sabi ko, iniyakan ko pa nga dati yun na, sabi ko, Lord, sana yung family ko makakalala rin. Ganun ang worrying ko dati. Pero ngayon, parang prinay ko na, pinanampalatayan ko na lang yung salita ng Diyos sa Acts. Kalimutan ko na siya. Yung parang sabi, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Kaya ngayon, yung worry ko, unti-unti na silang nawawala na regarding sa family ko. Kaya alam ko talaga na ang buong family ko makakasama ko rin sa kingdom ng Lord. Iinan ko na sa Lord yun Hindi man ako makapag-share sa kanila, pero pinagkakatiwala ko na sa Lord yun. Mag-i-intervene siya dun sa prayer ko na yun. Amen. Amen. Kapatid, salamat sa iyong patutuo. Malaking tulong to, lalo na sa mga nakikinig ngayon dito sa YouTube channel natin. Nawa maging inspirasyon po sa inyo yung aming mga conversation na ito na ang tanging tinataas lang po namin sa channel na ito ay ang ating Panginoong Jesus, yung ginawa po niya. Kaya kapatid, salamat sa iyong mga sa iyong nasabi. Maraming salamat. Thank you rin po, Pastor, sa wisdom na pinagkaloob din sa inyo ng Lord kasi napakalaking bagay talaga din sa akin lalo pat nasa end times na tayo. Kumbaga, kaya talaga nasabi ko sa sarili ko, isa akong tupa ng Diyos. Amen. Amen. Kasi naligaw man ako ng maraming beses, pero dinadirect pa rin ako sa path na gusto ng Lord. Amen. Amen. Oo. So, rapture lang tayo magkita, sa millennial, libre mo ako, Okay. Sure, Pastor. Baka ako din, libre mo rin po. Pares tayo mayaman nun. Ganun pa rin ang fellowship natin sa eternity. Ganito pa rin. Naniniwala ako. Kasi, alam nyo ba, mga kapatid, pag gumagawa ako ng content, kinakausap ko ang Diyos talaga Lord, what is look like? Ano ba yung nito? Ang inaano naman ng Diyos sa akin, laging biblical. Halimbawa, pag sinabi si Kristo maghahari sa loob ng 1,000 taon, bakit? Hindi ba imposible na maging mataas ang technology sa panahon ni Kristo?
Kung sa earth siya, dahil sa earth siya maghahari, di ba niya kayang mapaunlad ang buong mundo sa magitan ng kanyang angking talino't galing sa pamumuno? So sa tingin ko kapatid, yun ang mangyayari sa eternity, na ang maganda lang sa atin nabiyayaan tayo ng Panginoon ng katungkulan sa eternity, sa millennial kingdom. Iba po yung eternity sa millennial kingdom. Ang millennial kingdom 1,000 taon lang ho yun, na magandang buhay dito sa planet Earth. Sa eternity po, iba na ho doon. Pag-uusapan natin yan sa part 16. Sa ngayon, chill-chill lang muna tayo regarding sa ating napag-uusapan. Pero siguro dito, iba alam na. Iba rito na kapag-aral naman. Oo. Kukonfirm na lang natin yan sa susunod kong vlog kung magkapareho nga tayo ng theory. Okay. Salamat. Next. 10:15 pala. 10:15 p.m. Sige, hindi pala isa, no? Hanggang 10:30 nga palang pinangako ko, no? Sige, entertain pa tayo ng tanong. Mga kapatid, kung inaantok na kayo, kung 10 o'clock inaantok na kayo, sige lang. Oo, hindi ko kayo pinipilit. Pero yung gusto manatili dito hanggang 10:30, sige lang din, okay lang. Gilang aral lang tayo. Wait lamang po, yung mga nagtatanong kanina. Sige nga, si Maricena. Go ahead, Ate Marie, go ahead. Pwede ka nang magtanong. Pastor, sa akin siguro more of, di ko alam kung yung na lang po siguro yung short POVs, yung iba kasi pastor, no, meron kasi silang stand about sa eschatology. Bali sabi nila ayaw na nilang magkaroon ng stand. Parang ayaw nila ng pre-trib, mid-trib, ayaw din nila ng post-trib. So kasi ang nila is hindi naman daw yun importante. Ang importante daw is yung sinabi ni Jesus Christ na ipangaral daw yung gospel. Kasi nga wala nga daw sinabi na alam, no, na nalalaman daw natin kung kailan daw yung mangyayari ngayong ganon. So, ang kinote niya ata na verse is Acts 11, pero nung binasa ko wala, ang nandun lang is yung gospel nga daw. So, sabi niya, parang may binanggit pa siya, hindi ko lang alam kung nababasa niyo ba yung sinabi na and about the end times, wag na daw tuklasin. Hindi na nga ako masyado, pero ang ginamit niya kasi na sa Acts medyo naging kasi ako nung na yun, parang against kasi siya, pero nung tinanong ko kasi siya kung anong stand niya, wala siyang stand, sabi niya. So ang tanong ko po dun, Pastor, okay lang ba kahit na wala tayong magiging stand pagdating sa end times po? Pag ang lang diyan, yung salvation. Kapag ang salvation yung sablay, bahala siya sa buhay. Ang mangyayari kasi nun, tingnan niyo mga kapatid, no, nagtuturo ako ng eschatology, it doesn't mean na naandito ang kaligtasan. Tandaan niyo po, ang kaligtasan po ay na kay Kristo pa rin, yung pananampalataya sa kanyang tinapos. Ngayon, kung yung iba, meron kasi talagang ganun tao no, na na-appreciate ang eschatology. Yung iba naman, hindi. Kasi nga, iba-iba tayo ng personality. Meron talagang personality na gusto na inaalaman lahat. Merong personality talaga na hanggang doon lang gusto niyang malaman. Meron talagang personality na masaya. Merong personality na boring. Mga ganun talaga, wala tayong magagawa. Kung boring ang buhay ng iba, hindi natin sila masisisi. Bahala sila. Ang lang naman kasi, ang advantage lang kasi kapag may alam ka sa eschatology, alam mo na, at least alam mo na kung ano yung hakbang na dadaanan mo. Alam mo na yung mangyayari na plano ng Diyos at maa-amaze ka sa Diyos na maganda pala ang plano ng Diyos sa atin. Makes sense. Tsaka yung na-amaze ka lalo dahil yung nangyayari sa mundo ngayon ay unti-unting nilalakaran ng na sinabi na ng Biblia. Ma-amaze ka. Yun lang naman yun, tataas ang yung pananampalataya. Pero yung iba, kung ayaw ng eschatology, bahala kayo. Gusto nyo maging boring ang Christian life nyo, bahala kayo. Ang doon.
Pero padating sa kaligtasan, ang kaligtasan pa rin ho natin, kahit maniwala ka sa eschatology o hindi, as long na nananampalataya ka kay Jesucristo na ikaw ay naligtas na forever, pinatawad ng iyong kasalanan, kung ayaw mo nang alamin pa kung mangyayari kung anong plano ng Diyos sa iyo, hindi na pinakikialaman ng Diyos yun, hindi naman na-open. Kasi kaya tayo nag-aaral ng eschatology kasi nga inaalam natin kung ano pa yung what's next na plano ng Diyos sa atin. Ganun lang yun. Yes, Pastor. Tapos, tinanong ko siya kung ano ba yung dati niyang stand. Sabi niya, dati doon siyang pre-trib. Tapos, sabi niya, pero nalaman daw niya, nung nabasa niya yung sa Books of Acts, na sinabi nga daw ng Panginoon na yung, when it comes to end times naman daw, wag na daw alamin. So, dun, parang, sabi niya, uy, parang revelation daw sa kanya yun ng Lord na, uy, wag ko na palang alamin. Sabi niya ganun sa sarili niya. Wag alamin. Contradict sa sinasabi ng Biblia. Tinan mo, ayon sa Revelation chapter 1, ewan ko kung Diyos ba yung kausap niya. Kasi dito, sabi sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ano daw yung aklat na ito? Revelation. Ano ba yung revelation? Eschatology. Ang nakikinig sa propesiyang na ito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Sabi sa Bible, mapalad daw yung nag-aaral ng eschatology o yung bumabasa sa aklat na to. Kaya mo binabasa ang aklat na ito dahil ito eschatology. Tapos sasabihin ng Diyos sa kanya, o na raw alamin. Ngayon ang tanong, alin ang contradict kaya doon? Yung Diyos o siya yung contradict sa Bible? Yun ang problema. Wala tayong magagawa kung yun ang kaisipan niya. Sinarado niya na yung isip niya sa mga bagay-bagay. Yes po, Pastor, yun nga din po yung sinabi ko sa kanya eh. Kinote ko din po yung verse na yan. Tapos, sabi no, wala parang nagkainitan na kami, kaya inawat na lang kami. Tapos nag-change topic na lang. Hayaan mo na kapatid. Hayaan mo siya. Kung gusto niya magpaka-boring sa buhay niya, hayaan mo siya. Basta tayo, naiintindihan natin na kasi pinili nating maging open-minded. Oo. Pinili nating maging open-minded. Meron talagang tao na pinili niya maging sarado ang isip. Meron gano'n. Kaya wala tayong magagawa kung ganun sila. Oo. Good luck na lang kung salvation nila. Kung ang salvation nila sablay din pala, sila na yung pinakakawawang tao sa buong mundo. And thank you, Pastor. Yun lang. Na ano lang ako. Pag yung mga ganyan na nagsasabi na hindi kailangan ng eschatology, sabihin nyo sa kanila yung Revelation chapter 1 verse 3, mapalad do yung bumabasa ng aklat na ito. Hindi nyo ba napapansin, nagiging mapalad din kayo? Amen. Amen. Hindi nyo ba napapansin na nagkakaroon kayo ng peace of mind sa tuwing pinag-aaralan nyo ang Book of Revelation? Yun ang epekto nun sa buhay natin. Nagkakaroon ka na ng magandang perspective sa buhay. Na doon mo ma-realize na, temporary lang buhay natin sa daigdig. Ba't mo pag-aasayan na maging masyado kang attached sa daigdig? Yung sobrang attachment mo, maganda pala ang plano ng Diyos sa atin. So, yun ang advantage dito pag alam mo yung katotohanan. Tsaka ang Book of Revelation, hindi na may isasama sa Bible yan, kundi yan importante. May meaning yan. Nilagay ng Diyos yung Book of Revelation. Lahat po ng libro sa Bible may meaning. Even yung awit ni Solomon, 'di ba, love story yun, 'di ba? May meaning kung bakit nilagay ng Diyos yan. Lahat po yan may meaning na dapat talaga hindi natin ipagsawalang bahala kung magbabasa ho tayo ng Bible. Okay? Okay na po, Pastor. Okay, salamat. Salamat. Okay, isang tanong na lang tapos magla-log out na tayo. Sino ba?
si ano? Wait lamang po ah. Sige, last na to, no? Si Dailin Juntilla ba to o Juntilla? Dailin na lang, Dailin. Good evening po, Pastor. Good evening po sa lahat. Good evening po. Alam ko lang po, Pastor. Yung ba sa ano po, yung mga bata po namatay po. Sorry po, medyo malakas yung maingay po ang reception. Ay, sige. Tapos nag-feedback po. Sige po. Ay, dito po, Pastor. Okay na po. Ganun pa rin kapatid. Sige po. Patayin ko na. Okay na. Meron po ba kayong bukas na gadget na sa tabi nyo na nasa channel din natin? Electric fan lang po. Okay na po, Pastor. Hello? Hello po. Okay na po. Medyo Ingay pa rin. Ingay pa rin. Next week, try natin kapatid. Tawagin ka ulit sa next week. Sige po. Next. Salamat. Stay blessed. Okay po. Sayang si Daylin. Minsan ko lang tawagin siguro tong taon to. Sige, di bale, no? Marami pa naman time. Siguro gano'n na lang mga kapatid, no? Konting discussion na lang. Tandaan po natin mga kapatid, the reason why we study Revelation, Book of Revelation, hindi dahil para lang mag-aksaya ng oras. Hindi po wasting of time. Kayo nga, tanongin ko kayo, nung napanood nyo ho ba yung Katapusan ng Mundo series natin na pinapaliwanag ang eschatology, hindi ba nabago ang pananaw nyo o naging boring ba ang buhay nyo simula ba noon? Oo. Kayo na makakasagot po noon. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, tamad tayo mag-aral sa salita ng Diyos. Kaya lalamian-lami ang buhay ho natin. Kaya tingnan niyo yung mga iba, no? Kagaya dyan, sa comment section, magagaling magko-comment mga yaan, pero hindi naman pinag-aralan yung ating pinag-aaralan dito. Tandaan niyo po mga kapatid, ang katotohanan, bago malaman ang katotohanan, it takes study. Pag po ang pinag-aaralan niyo po ay shortcut, mabilis ang pag-aaral, kadalasan po dyan, hoax, kadalasan po dyan, sablay. Ang pag-aaral po ay kagaya ng isang pagtatalim, ng isang axe o palakol na mas gugustuhin ko na 4 na oras kong hahasain ang aking palakol bago ko pukpukin ang puno. Kasi naman pukpuk ng puno bago mo mapatumba. Napakahalaga ho ng pag-aaral ho ng salita ng Diyos. Kasi kaya ibang mga Kristiyano, lalo na sa Pilipinas, wala sanay amen na lang tayo ng amen sa pastor. Pag nagturo yung pastor, amen tayo ng amen, hindi natin inaalam. Dito po sa The Bride of Christ TV, hinahamon ko po kayo na yung mga tinuturo ko dito, tingnan nyo sa Bible nyo, wag din kayo amen ng amen. Best practices po talaga ng isang Kristiyano yung maging palaaral ng salita ng Diyos. Amen. Kasi po, salita po ng Diyos yan, napaka-importante po niyan. So, again po, no, next week, patuloy tayo sa pag-aaral. Salamat po sa mga umaten. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, wala akong trabaho, mga kapatid. Kundi dahil sa panonood nyo sa aking YouTube, wala kaming, alam nyo na yun, wala kaming kabuhayan, wala kaming earnings. Kasi ngayon, nag-resign ako sa call center dati para mag full-time sa YouTube. At sa awat biyaya ng Diyos, dahil sa panonood nyo malaking tulong na po yung pinapanood nyo po yung aming mga video. Salamat po sa inyo.
ito po ay walang hanggang pasasalamat ko rin po sa inyo kasi po, nagkaroon din po ako ng confident na magtayo ng Bible study tuwing Sabado. At ito nga, kaya ito nabuo tong Bible study natin, online natin, na hindi ko sukat akalain na naaabot ko na pala ang mga kapwa ko Pilipino sa lahat ng panig ng daigdig. Kaya maraming salamat po uli sa inyo. At gusto ko po malaman nyo na mahal ko po kayong lahat. Stay blessed po. Good night po. Thank you. Charito sa lahat. Charito, thank you, Pastor. Charito Good night, sa lahat. Sweet lahat. See you next week. Yes. Pastor, ingat po. Charito sa lahat. Thank you, Pastor. Okay, maraming salamat po. See you next week po, mga kabiyaya.